BBM Duterte, bumaba ang rating. Nagsibabaan ng mga trust rating at approval rating ng mga Pilipino sa ating Presidente, Vice Presidente, Senate President at House Speaker. Halos lahat ng ating mga matataas na opisyal ng gobyerno ay hindi katiwa-tiwala o ka-approve man lang para sa mga Pilipino, or at least the majority of the Filipino, according to the recent Pulse Asia survey. Noong November 26 to December 3, tinanong ang mga Pilipino kung gaano nila pinagkakatiwalaan at tinaaprobahan ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanila, bumaba si Marcos ng 2 at 3% from 48 to 50 para sa approval rating noong September at 47 to 50 para sa trust rating from September. Si VP Sara naman bumaba from 60 to 50 at 61 to 49 sa approval at trust rating respectively from September. Si SP Escudero or Senate President Escudero naman bumaba from 56% to 51% at 60 to 53% sa approval at trust rating respectively again from September. Si House Speaker Martin Romualdez bumaba from 31 to 21 at 32 to 25 sa approval at trust rating respectively from September. Parang walang may gusto kay House Speaker Martin Romualdez. Now, we can attribute all of the decrease from just time itself dahil unti-unti nang natatapos ang honeymoon period ng mga Pilipino at mga kanilang bagong elected officials, lalo na at papalapit na ang midterm elections. Si Marcos hindi naman gaanong kataas ang binaba and in all reality still has a pretty great approval at trust rating kahit na majority of the Filipinos do not trust or even approve of him. Ganoon din kay Sara. Kung tutuusin, dapat mas mababa pa yan with all the generational crash out na nangyayari, lalo na kay Sara. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila.